guys, maghihilot ako ng aking likod. Ito ang gamit ko guys, lemon rub. Maganda siya gamitin guys dahil maanghang siya sa likod. May lemon extract kasi siya with virgin coconut oil. At may menthol extract, aloe vera. Tapos may tuba-tuba siyang nahalo dito. At yung winter green. So ito yung nabili ko kasama ng cream. Kasama ng cream para sa aking melasma. So ito yung nabili ko sa Robinson Palapala. So dilaw yung nasa loob niya guys. Lemon rub. Maganda siyang gamitin. Dahil ano siya, maanghang siya or may ano siya, maganda siya sa likod. Lemon kasi siya. Lemon extract with virgin coconut oil. May menthol siya, menthol. So, epektibo siya sa mga sakit-sakit sa likod, paa, kamay. Ito lang guys. Ito lang ang nilalagay ko. Sa mga kagat ng lamok, maganda din siya ilagay. Masakit kasi ang likod ko guys dahil sa trabaho ko na 10 hours nakatayo. Nagtrabaho kasi ako sa canteen and then 10 hours akong nakatayo doon. Naghuhugas, nagluluto, tumutulong sa pagluluto kasi canteen yun. At nagluluto ng almusal like spaghetti, champurado, itlog, hotdog, ham, yung mga canton noodles. Yung kasamahan ko din ang nagluluto nun. Pero ako, tumutulong ako sa amo kong babae na magluto ng champurado, hotdog, yung itlog, spaghetti. Kasi yun ang tinda nila. Sa umaga, almusal, tapos magluluto pa sila ng maraming putahe para sa tanghalian. So, ang ginagawa ko doon sa aking trabaho, maghuhugas ako ng mga kaldero, kawali, pinggan, baso, kutsara, lahat ng mga hugasin. Ako ang maghuhugas niyan. Dalawa naman kami doon sa kusina, tinutulungan din ako nung kasamahan kong matanda, pero iba kasi na yung kilos niya. Kaya ako lang talaga yung parang bugbog sa trabaho. Tapos kung ano pa yung kulang sa mga ingredients na lulutuin nila, kailangan pang tumakbo sa palengke, kailangan pang bumili ng mantika, suka, mga gulay na kailangan nila, kailangan nung nagluluto. So yun, mahirap siya kasi hindi lang isa ang trabaho mo, marami kang ginagawa. So yun ang experience ko sa pagtatrabaho ko sa canteen, mga friends. Na-share ko lang sa inyo. Yun ang part-time na trabaho ko dito sa Pilipinas. Pumasok lang ako doon kasi nag-try lang ako na maka-experience sa canteen. Pumasok lang ako doon para maka-experience ako na makapagtrabaho sa canteen. May mga experience naman ako before sa Tapsilogan, sa canteen din, pero hindi ganun ka dami yung trabaho ko. Mas marami yung trabaho ko dito sa trabaho ko ngayon. Mas marami yung ginagawa ko kaysa previous na trabaho ko. Sa previous na trabaho ko kasi, Tapsilogan, kunti lang yung gawa ko dun. Tsaka yung sa kantina, pinasokan ko dati. Kunti lang yung trabaho ko dun. Pero ngayon, napakadami. So, unli ang trabaho.
Di naman sa nagre-reklamo ako, sinishare ko lang sa inyo mga friends kung ano yung na-experience ko sa aking pagtatrabaho sa kantin dito sa amin, dito sa Gentry, sa General Trias, Cavite. So, dito kasi ako sa Pilipinas ngayon at nagpa-part-time job ako sa isang kantin. So, ang sahod ko ay 400 pesos. Libre ang pagkain. At binibigyan nila ako ng ulam kapag umuwi na ako. Nag-out na ako sa hapon. So, isang putahing ulam yun. Dinadala ko dito sa bahay. So, yun ang binibigay nila sa akin, ulam. Isang putahe at yung sahod ko 400 pesos. So ako, kumakain na ako doon ng tanghalian. Almusal dito ako kumakain sa bahay dahil pagdating ko doon, sunod-sunod na yung trabaho kasi maglilinis pa ako, magwawalis, magpunas ng mga mesa. Kailangan kasi malinis kasi nga kantin yun. So, kailangan kapag may kumain, bibigyan mo ng tubig. After kumain ng customer, lilinisan mo din yung pinagkainan, ligpit mo yung pinggan. So, yun ang ginagawa ko doon sa kantin na pinagtrabahuan ko. So, nagsasaing din ako, 3 kilo sa rice cooker. So, mabigat din siya, siguro na pwersa itong likod ko, na pwersa sa pagbubuhat ng mabibigat. Kaya ngayon, masakit siya at ito ding paa ko dahil matagal nakatayo. At nababasa pa siya ng tubig kasi minsan, uutusan ka sa palengke tapos umuulan. So, bumabaha yung palengke nila dito. So, mababasa yung paa mo. So, yun, hindi talaga maiwasan na sumakit yung aking paa. Kasi nga, matagal akong nakatayo at nababasa siya minsan. So, iniwasan kong mabasa tong paa ko dahil ang trabaho ko kasi maghuhugas, maglilinis, magluluto, tumutulong sa pagluluto, at bihira lang akong makaupo kapag kumain lang. So, kapag nabasa yung paa, sumasakit talaga siya. Ang tendency nun, may posibilidad na magkakabarikos kapag laging nababasa yung ating paa at matagal tayong nakatayo. So, yun ang aking experience, aking ma-share sa inyo. So, yun, di naman pwede na tanggihan natin yung utos. Tanggihan ko yung utos ng aking mga kasamahan at ang aking amo kung ano yung kulang na mga ingredients. Kailangan ko talagang pumunta sa palengke. So, madalas ako ang nautusan kasi yung kasama kong isa matanda na kasi yun, may edad na. So, matagal siyang makabalik pag inuutusan. So, ako na yung inuutusan madalas kasi ako ang bata pa at mabilis kumilo. So, yun. Ako ang madalas na inuutusan na bumili ng suka, bumili ng toyo, bumili ng kailangan nila na gulay, kamatis. So, yun. Pupunta ako sa palengke. Ang mahirap lang kapag umulan kasi bumabaha yung palengke. At nakatsinilas lang ako tapos nagmimedya. So, yun. Mababasa talaga yung aking paa. So, yan ang experience ko guys sa aking pagtatrabaho dito sa Pilipinas. Habang ako ay naghihilot ng aking likod gamit itong lemon rub. So, ito siya mga friends. Hello mga friends, i-share ko sa inyo ang pagpunta ko sa SM City Dasmariñas, Cavite. Ayan yung view sa labas mga friends. Tumawid ako niyan at pumasok ako sa loob ng SM dahil kailangan kong ipalot yung aking SIM card. SM City Dasmariñas.
So pagpasok mo sa loob mga friends, makikita mo yung malaking teddy bear na yan at may malaking Christmas tree din sila dyan mga friends dahil ngayon ay December. So Merry Christmas sa ating lahat at Happy New Year. So ayan mga friends, ang experience ko sa pagpunta ko sa SM City, Dasmariñas, Cavite. Pinalo-up ko yung aking SIM card na nakakonect sa GCash dahil matagal ko siyang naludan at na-cancel siya sa system. So, pinuntahan ko yung Globe mga friends at kinausap ko kung pwede pa bang ma-activate ulit. Ang sabi, hindi na raw. So, yan ang experience ko mga friends sa aking TM na SIM card. So, umuwi na lang din ako niyan mga friends after kong pumunta sa Globe. Sabi kasi nila, na-cancel na raw sa system dahil matagal na loadan. Galing na rin ako dyan noong October at nag-antay ako na tawagan nila ako, hindi naman nila ako tinawagan. So, pinuntahan ko ulit, pinalo up ko. So, yun ang sinabi na hindi na raw pwede at cancel na raw sa system yung aking SIM card na TM. So, gumawa na lang ako ulit ng panibagong GCash at panibagong number na yung ginamit ko mga friends. Matagal ko kasi siyang hindi naloadan, kaya na-cancel siya sa system. So, yun lang mga friends, ang aking experience sa pagpunta ko sa SM City, Dasmariñas, Cavite at sa aking SIM card na TM na nakakonect sa aking GCash. Sayang, pero wala na akong ibang option. Thank you for watching!